of the one who first loved us. Kilala niyo po ba yun kung sino yun? It is Jesus. Ayun. Ako masaya yung puso mo ngayon. Kamusta ba ang mga puso natin, mga kapatid? Okay. Maaaring yung iba, no? Yung iba natin mga kapatid, may mga bigat na nararamdaman. Pumunta kayo rito, marami kayong mga iniisip, marami mga pag-aalala. And I just want to remind you, and of course, please know that there is someone who truly cares for you. There is someone who truly loves you deeply. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen! Kaya naman, awitan natin ang ating Panginoon, ideklara natin ang kanyang pag-ibig dahil sabi sa kanyang salita in Matthew 22 verse 37, you shall love the Lord with all your soul, with all your and with all your strength. Handa na ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Sumigaw ng Amen! Amen! Maaari natin yung palakpakin ating mga kamay. At sa pag-awit natin ito, dinidagdagan natin yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Love the Lord your God.
ang unang araw ng linggo. Linggo naman talaga. And it's so wonderful to start this week. Maaaring papasok tayo bukas Monday to Friday. Andiyan na naman ang mga trabaho, pagsubok. Pero napakaganda na simulan natin ito sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? And I can just remember in Acts chapter 16. Naalala niyo ba yun? When Paul and Silas were beaten, talagang binugbog sila, suglatan sila, kinulong sila sa isang madilim na kulungan. Ano kaya yung ginawa nila? And so they pray to the Lord and they sing hymns to our God. At di ko alam kung ano man yung pinagdadaanan natin. May espiritu ng kabigatan, parang nasa kadiliman ng iyong season ngayon. Pero ito yung magandang balita ng Panginoon. Kapag nagpupuri tayo, mga kapatid, kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? That's why we encourage you to praise the Lord and just focus on Him in worshiping our God. Let's declare the promises of God. God will bless the works of my hands. I will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No one that form against me will succeed. I will silence every voice that is raised up to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication will come from the Lord. I will flourish like the palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. And even in old age, we will produce fruit. We will still be vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life I will be satisfied. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. I am blessed with every kind of spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health, heal my wounds, for by the stripes of Jesus I am healed. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa lugar na ito. Let's walk in the presence of God. Thank you, Lord. Let's pray to our Lord. Father, we thank you. We bless you. Lord, we're starting the week right in your presence. Sabi mo, we enter your courts with thanksgiving and enter your gates with praise. That's why, Lord, ang dala namin sa iyong tahanan, pasasalamat. Marami man kami pinagdadaan ng mga pagsubok, suliranin, pero Diyos, hindi mapipigilan ito ang aming pag-awit. Hindi mapipigilan ang aming pagpupuri sa iyo. Because we know when we praise, Lord, na pumulo ang ulap at umuhos na ang ulan ng pagpapala sa amin. When we praise, we know, Lord, that you dwell in our praises. Na nasa aming kalagitnaan ka. Simulan lang namin umawit. Simulan lang namin magpasalamat. Simulan lang namin magpuri sa iyo. At mag-focus kami na magbibigay ng karangalan sa iyo. At Lord, nariyan ka kikilo sa aming buhay. Kaya Panginoon, hayaan mo na ang aming mga puso ay umapaw sa pasasalamat, umapaw sa pag-aawitan, umapaw sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Dahil alam namin, maraming kaming dahilan para magpasalamat sa iyo. Marami kaming mga dahilan para magpuri sa iyo. Kaya Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong mga ginawa sa aming buhay, at sa mga gagawin pa in advance, Lord, nagsasama na kami, magpapasalamat namin. And Lord, alam namin, Panginoon, lagi kang kumikilos sa aming ikabubuti. Ano man ang mga haharapin namin, lahat ng bagay, gumagawa ka para sa aming ikabubuti. Kaya Panginoon, muli isang beses pa, tagapin mo po ang aming pasasalamat, pagpupuri, lahat ng pagsamba, sa iyo lamang walang iba, sa pangalan ni Jesus. Amen. We praise you, Lord Jesus. Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord. We praise you, Lord Jesus. My heart comes alive again. All of your love, all of your love. My praise, it belongs to you. Every part, every part. I won't ask this moment.
really rise in my soul. Get my faith on, get my all. God already, shout it out. Jesus love it makes me want to dance. Because you are Jesus. My heart is alive. What do I say? My heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you. Because of you. My heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Say, oh, my heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Oh, my heart is alive. Oh, my heart is alive. Sing, my heart is alive. My heart is alive. Oh, my heart is alive. It's alive. My heart is alive. I'm praising you, Lord Jesus. Shout hallelujah. Naniniwala ba tayo na karapat-dapat nating purihin ang Panginoon? Amen? Nararapat na napurihin natin ang Panginoon dahil kamangha-mangha yung mga biyaya na nagmumula sa Kanya. Tulad na provision, na minsan kahit hindi natin hinihingi, pinoprovide pa rin ni Lord. Dahil alam niya yung mga pangangailangan natin. Yung kagalingan, minsan akala natin wala na tayong pag-asa. Pero si Lord, pag kumilos, kahit idiniglara na ng doktor, kayang-kaya pa rin baguhin ng Panginoon niya. Ano pa nga ba yung mga biyayang natanggap natin? Kapayapaan na kahit ang ingay-ingay na ng mundo, pero para kay Lord, pag lumapit ka sa Kanya, kaya niyang patahimikin, kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan. At alam niyo ba kung ano yung pinaka-nakakamangha na biyaya na nagmula sa Panginoon? Yun yung katubusan ng ating mga kasalanan sa pagkamatay ng minamahal niyang anak. Wala nang iba kundi si Jesus Christ. Sabi nga sa Ephesians 1:8, purihin natin ng Diyos dahil kamangha-manghang biyaya. Dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Amen! Tunay na kamangha-mangha ating Panginoon at nararapat na napurihin natin siya. Awitan natin siya. Amen.
Lord, I'm amazed by you. How you love me, yes, amazed. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Is your love for me? Pwede ba nating bigyan ng isa pang beses ng palakpak ng papuri ang ating Panginoon? Para sa kanyang pag-ibig sa atin, kabutihan, kahabagan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tunay na napakasarap damhin ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen ba? Kasi ang klase ng pag-ibig na meron ng Diyos para sa atin, alam niyo mga kapatid, hindi yun basta makikita sa ibang tao. Maaari may nagmamahal sa atin ng tunay. Masaya tayo sa natatanggap nating pagmamahal mula sa kanila. Pero kapatid, may chance, malaki ang chance na magbago yun, mabawasan
is so wide and so deep that you can't measure it. At tulad ng sinasabi sa kanyang salita, but God showed His great love for us by sending Jesus Christ to die for us while we were still sinners. Nakakamangha, hindi ba? Walang pagdadalawang isip ang Diyos na ibigay ang kanyang pag-ibig sa atin kahit noong tayo ay makasalanan pa. At alam niya na magkukulang tayo sa kanya, magkakamali, mabibigo natin siya, pero pinili pa rin ng Diyos na iligtas tayo. Dahil yun ay mahal niya tayo. Wala nang ibang rason kundi mahal tayo ng Panginoon. At sapat na yun para purihin natin siya, sambahin ng higit pa sa kaya natin ibigay, dahil yun ang karapat-dapat. Kaya sa oras na ito, kapatid, kung naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, kahit hindi ko nasabihin, kahit hindi na namin sabihin ng purihin mo ang Panginoon, pupurihin mo siya, itataas ang kanyang kamay, tatakilain ang kanyang pangalan. At kapatid, kung hindi mo pa naranasan ang tunay na pag-ibig ng Panginoon, kapatid, napakaganda ng desisyon na ginawa mo na nandito ka ngayon. At buksan mo lang yung puso mo sa Kanya, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sinasabi ko, kapatid, at sigurado ko hindi lang ako ang magpapatotoo, hindi ka mabibigo sa pag-ibig ng Diyos. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Oh, the love, the fight again. The only love that make a way. Oh, the love, heaven's cry. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Join you to me. Yes, Lord. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing all love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord. King of glory, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Join you to me. Oh, everything I need. Everything I need is you. Just the beginning of forever. Oh, everything I need is you. It's you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is
It's you. Baka natin si Jesus. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Meron mo line which speaks to us personally. Merong line, ilang beses tayong nagkamali. Ilang beses nating biligo ang Diyos. Ilang beses tayong bumagsak. We failed God. We have rebelled against the Lord. Pero kahit ganun pa man ang ating mga pagkukulang, kahit gaano karami ang ating mga pagkakamali, pinili niyo pa rin na mahalin tayo. Amen? Can we say that one more time? That part? How many times? Broken your heart, says Lord, if only I ask, and how many times have you heard me pray? You know it's a let His word speak to our hearts. Oh, how many times have I broken your heart? Come on, church. Sing it for me. Thank you, Lord. If only I asked, and how many times have you heard me pray? Draw near to me. Can we close for a while? Father, forgive us. We're coming before you, Lord. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin. Patawarin mo kami, Lord, sa mga pagre-repente, pagsusuway namin sa mga sinasabi mo na dapat namin gawin. And Lord, this month of February, help us and remind us of how great your love is for us. Kung gaano kadakila, talaga, kalalim, kalawak, ang iyong pag-ibig na walang makapaghihiwalay sa amin. Let our hearts be broken right now so we can see that we have failed you, but still, Lord, minahal mo kami. But still, Lord, we are here, nararanasan ang iyong banal na presensya. Tulungan mo kami, Lord, na makita yung aming mga kahinaan, na kailangan namin ng magliligtas sa amin, na kailangan ka namin sa aming mga buhay. And Lord, thank you, for you are faithful and true. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, mararanasan namin ang pagpapatawad. Kaya, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, meron kaming dahilan magpasalamat. Kahit may mga hinaharap na problema at pagsubok, dahil sa iyong pag-ibig, meron pa rin kami pagpupuri na daladala sa iyong presensya. Ang iyong pag-ibig ay sapat na, Lord, para kami ay sumamba sa iyo. Kaya, Lord, sa beses pa, itong linya na ito, let it speak into the hearts of your people, na kahit narami kami mga pagkakamali, pagbinigo ka namin, Panginoon, you are always loving us, na wala kami pwedeng idagdag or bawas sa iyong pag-ibig. Hallelujah! Sa beses pa ang pagkatawitin na, how many times have we gone to chorus? If
It's you. It's you. Thank you, Lord Jesus. You are worthy of our praise, Lord. Dapat ka lang pasalamatan. Dapat ka lang bigay sa'yo. Sa'yo nakulang ako. Yes, Lord. Sa'yo lang ang marami ba? Dahil sa'yo mag-ibig. Come on. Sa mga nakaranas ng pagpapatawad. Sa mga umiibig sa karamihan. Sa mga binago ng Diyos. Binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Come on. Give Him praise. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Isang malakas na pasasalamat. Thank you, Lord. Sa trabaho, sa grasya, sa anak, sa pag-iingat, Lord. Thank you. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoong buhay. Woo! Hallelujah! Sabi sa salita niya in John chapter 30 verse 34, isang bagong kautusan ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano kayo iniibig ng ating Panginoon, sabi ni Jesus, mag-ibigan din kayo. Kaya let's share the love. Let's greet one another. Kamusta ka? And I love you in the love of the Lord. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Ako'y mabuti naman. Ako'y mabuti naman. I'm alright. Yes, I'm okay. How are you? How are you, my friends? How are you, my friends? How are you, my friends? How are you? Are you fine? I'm fine, thank you. Oh, yes. I'm fine, thank you. I'm alright. Yes, I'm okay. Are you alright? I'm alright. Yes, I'm okay. Thank you, Jesus. Salamat sa ating Panginoon. Tayo ng pagpos ng kanyang presensya. Thank you, Lord. Grabe ang ating praise and worship. Damang-dama ang presence ng ating Panginoon. And of course, sa ating mga online church, if ikaw ay nakita for the very first time, kahit yung type new blessing. At kung ikaw naman ay na-invite dito, ayan, thank you, Lord. Yung ating mga parents and kids, glory to God, ngayon ay meron tayo sa ating tinatawag na Love and Commitment Series, ito yung parenting. Ayan, thank you, Lord. Matututo tayo sa salita ng ating Panginoon. Glory to God. Again, I'm Sister Isabel. Welcome here at Jesus Coffee Church. Ayan, thank you, Lord. Last week nga, alam mo yun, sobrang punong-puno ng mga surprises ang men's ministry. Talaga naman, makikita natin sa social media kung paano tayo pinakilig, pinaghandaan ng men's ministry. Ayan, may mga pa-surprise. Even yung mga nasa bahay, di ba? Kahit hindi naka-join dito, alam ko na meron kayong way to celebrate Heart's Day or Love Day. Siyempre, yung nag-uumapaw na pag-ibig ni Lord. Ayan, sa ating lahat ay damang-dama. Kaya naman, ngayong week na to, mga kapatid, meron tayong mga inaabangan. Mamaya, meron tayong mga games, may mga pa-prizes din tayo, surprises. Ayan, thank you, Lord. At syempre, tignan mo yung katabi mo. Ayan, tignan mo yung mga bakanting upuan dyan. Huwag tayong papayag na yung mga mahal natin sa buhay ay hindi natin naiimbitahan. Kaya next week, di ba? Kung nagpunong-puno tayo ng pag-ibig ni Lord, dapat mag-uumabaw yun. Teka, hindi ako papayag na hindi rin marinig doon ang mga kapatid ko, na hindi marinig itong mensahe ng Panginoon ng mga magulang ko, kaibigan ko. Kaya next week, mga kapatid, let's invite yung mga friends natin, lahat ng mga kayo natin sa buhay, kaibigan ka, mag-anak, kaya
klase nyo. Okay? Huwag lang yung mga kambing. Ano naman ko yan? Ayan yung mga kapatid natin ngayon, parang hindi sila focus. Tulala. Alam mo yun? Tulala. Marami sa atin ngayon, alam mo yun, natutulala, nawawalan tayo ng paghahanda, even during Sunday service, di ba? Pero sa mundo natin pinaghahandaan, tama ba? Grabe lang yung paghahanda ng men's ministry, eh. Di ba talagang todo effort? Ang dami, 1 week pa lang or 1 month ahead pa lang, naalam na nila, may mga programs yan, may mga pinaghahandaan din tayo sa mga selebrasyon, birthday mo, pinaghahandaan mo. Kahit ngayong pagpasok sa trabaho, eh, di ba? Yung mga first time na pumasok sa work, sabi nila, hindi ko na kami makakapunta kasi meron kaming bibilin, kailangan kong paghandaan yung first day ng work ko. Ganon din sa school, di ba? May mga pinaghahandaan tayo. Alam niyo kapatid, kung yung mga, hindi naman masama yun, no? Kung yung mga bagay dito sa mundo ay pinaghahandaan natin, what more? Yung mga gawain dito sa ating Panginoon, di ba? Dapat din natin paghandaan. Eh, bakit kalutang? Tinapakatabi mo. Eh, sabi mo, bakit kalutang? Di ba? Dahil sa pagod, ang daming mga dahilan, bakit tayo lumulutang. Pero sabi nga, kailangan, kung talagang mahal natin, pinaghahandaan natin. Tama ba? Pag pinaghahandaan mo, alam mo yun, talagang binibigyan mo ng importansya yun. Di ba? Mahalaga sa'yo yun eh. Pag pinaghahandaan mo, alam mo yun, binibigyan mo ng respect. Yung tao, pinahalagahan mo, binibigyan mo ng honor. Kaya naman, yung word ni Lord sa atin ngayon, mga kapatid, kung paano natin pinaghahandaan yung mga bagay dito sa mundo, ay kailangan. Yung isipan, yung puso din natin nakahanda. Kaya nga sabi dun sa word ni Lord in Colossians chapter 3 verses 1 to 2, since then, you have been raised with Christ. Sino dito mga binuhay muli? Binangon ni Lord mula sa mga kasalanan, sa mga sakit. Sumigaw ng amen! Sabi dito, set your hearts on the things above, where Christ is seated at the right hand of God. At pangalawa, again, set your minds, sinabi na naman, on the things above, not on earthly things. Katulad nga ng sinabi ko mga kapatid, di ba? Kung paano natin pinaghahandaan ng mga bagay, mga ganap dito sa mundo, mas lalong mahigit paghandaan natin yung mga gawain kay Lord. Mas lalong higit paghandaan natin yung spiritual na buhay natin. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, tagalangit ka. Tagalangit ka. Hindi lang tayo dito mabubuhay. Meron tayong buhay na walang hanggan na nakalaan sa langit na inahanda ng ating Panginoon. Kaya kailangan, kung paano natin pinaghahandaan ang mga bagay dito sa mundo, masigit paghandaan natin yung para kay Lord. Ganon din sa finances din natin, di ba? May mga pinaghahandaan tayo. May mga bayarin tayo every month, di ba? Pinaghahandaan ko, hahanda ko na. Itong Judith na naman, yung tinatawag na Judith, di ba? Judith ng mga bayarin. Alam niyo, naaalala ko pag nakikita ko si Sis Mira, ayan, yung miral ko, di ba, pinaghahandaan natin. Nasa na si Sis Grace? O si Sis Grace, di ba, yung mga pampalay ka, mga grocery. Tapos pag nakikita ko dito si Sis Ma, alam niyo yun, Mahilan, ayan. Tapos may matrikula ka. Yun yung mga pinaghahandaan natin, mga bagay dito sa mundo. Pero higit, paghandaan natin yung para kay Lord. Alam niyo ba, isang point natin, kaya nga sabi natin, set your heart and mind on the things above. At pangalawang point natin, set aside. Sabi mo sa tabi mo, set aside. Alam niyo yung panahon nila Paul in the New Testament, in 1 Corinthians chapter 6 verse 2, 16 verse 2, sabi dito, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money, keeping with your income, saving it up, that when I come, no collections will have made. So, tinuturuan ni Paul yung mga church ng Corinth na maging prepared sila. Every time na pupunta sila, kailangan nakahanda na yon. Sabi mo sa katabi mo, set aside. Itabi mo na yan. Yung para kay Lord, yung 10%. Kasi bakit? Pag pumunta ka ng palengke at dala-dala mo ang tithes mo na kulang, Lord, pautang mo na. Kaya
itabi mo na yan. Dadalhin mo lang pagliko. Kung may Gcash ka, isend mo na agad. Diba? Kasi bakit? Naku, online na ngayon ang mga bilihin. Diba? Aminin nyo, pag sumasweldo kayo, anong unang tinitignan nyo? Si Shopee, si Lazada, diba? Sikat na sikat. Naku, pag hindi nyo na-isend yan, Lord, sorry Lord, diba? Kaya sabi dito, set aside. Ibigay mo na, itabi mo na yung para kay Lord. Bakit? Sabi ko nga kanina, pag pinaghahandaan mo, itinatabi mo, mahal mo, para sa Kanya. Si Pastor, laging naubusan ng ulam. Dahil mahal ko, yung mga anak ko, di ba, minsan nag-OPM siya, late na natatapos, kumakain, nauubusan ng pagkain. Pero dahil mahal ko siya, itinatabi ko na siya ng pagkain. Di ba? Pag mahal mo, itatabi mo na. Mahal niyo ba si Lord? Itabi na natin yung para kay Lord, para hindi na natin nagagastos mga kapatid. Kasi bakit? Sabi nga dun sa word niya, in Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10, parangalan nyo si Yahweh sa pamagitan ng inyong mga kayamanan. At mula sa inyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon kamalik mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan, ang inumin ay hindi matutuyuan. Amen! Sino dito gusto ayaw matuyuan? Gusto laging nag-uumapaw. Nag-uumapaw yung rep nila. Alam nyo, pag pinaghahandaan nyo, pag tinatabi nyo, mahal nyo. Importante sa inyo, pag pinaghahandaan nyo, ibig sabihin, pinaparangalan nyo, ino-honor nyo. And as we honor the Lord, mga kapatid, ito yung pangako niya. Hindi kayo matutuyuan at lagi kayong mag-uumapaw. Kaya tanggapin nyo, mga kapatid, ang pag-uumapaw sa sweldo mo, pag-uumapaw ng financial blessing, pag-uumapaw ng mga biyaya, aapaw yung mga benta mo, aapaw lahat sa buhay mo. Kaya mga kapatid, let's set our hearts and mind in the things above. And let's set aside for our Lord Jesus. Amen? Thank you, Lord. Nasa natin yung mga tinabi natin para kay Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po na sa mga paalala mo, Panginoon, sa amin. Salamat sa iyong salita, Lord. Muli mong pinaalala na kailangan ituon namin ang aming puso't isipan sa mga makalangit na bagay, Panginoon. At Lord, yung mga ibibigay namin sa iyo, Lord, tulungan mo kami, Lord, na makasunod, itabi na namin, ilaanan namin sa iyo, Panginoon. Dahil sa ganitong paraan, Lord, parangalan ka namin. At Lord, tinatanggap namin yung pangako mo. Sisidlan namin ay hindi matutuyo at laging aapaw ang mga biyaya mula sa amin. Thank you, Lord. Tinataas namin lahat ng ito. Mga kapatid namin, bigyan mo ng puso na laging sumusunod. This month of persistence, Lord God, tulungan mo kami magpursige, magtuloy-tuloy ang pananampalataya at pagsunod namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Morning, brothers and sisters. Kami po ang Growing Teens Ministry at nandito po kami para magpuri sa ating Panginoon. At sabi nga po sa Isaiah 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. At sila'y lalakad, ngunit hindi makikila. Thank you, Lord! Kaya tumayin po tayo lahat sa bento sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Iba! Ka naman makita sa luwas sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa atin. Gusto mo ba maging matayong tatatawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y marating. Hintayin mo lang namin
Nais mo ba na maging pagpapala sa marami? Basta sa ganahin ka o ikaw ay madami. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang destino ang maghanap sa atin. Lipat na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino man pagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lipat na tulad ng mga agila. Tayo na't magtiwala sa Diyos na lumikha. Walang hanggang kapangyarihan, lahat magagawa. Kalakasan niya'y sapat sa tuwing tayo'y naghihina. Manatili ka sa Diyos at ikaw ay sisigla. Lipat na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino mang pagtitiwala.